So ayan mga sir, meron tayo ditong Mitsubishi multi-cab drop side. Ayan. 3G83 engine. At ang concern ng may-ari, low power. At dumating siya rito palyado. So basic, nagtest tayo ng ignition coil. Yung ignition coil mga sir, pinagpalit-palit ko, nilagay ko dito sa number 3. Ganun pa rin. Walang reaction dito sa ignition coil number 3. So, nag-check ako ng injector at sabi rin naman ng may-ari na pagpalit-palit na rin yung injector na yan. So, ang ginawa ko na lang mga sir, nag-check ako dito ng wiring. So, binuksan na natin yung wire mga sir. Ayan, yung harness. Ayan, umabot na tayo dyan. So, nakita natin yung kulay dito mga sir. Sinundan na lang natin at nakita natin yung sa ECU. So, nung i-check ko mga sir, gamit na naman. So, meron tayo ditong multi-tester. Okay yan, gumagana yan. Kahit bingot. Pero gumagana yan mga sir. Pero hindi ito yung ginamit ko. Sanay akong gumamit nitong test lamp na lagari. So, yung mga kaibigan natin dyan na magagaling gumamit ng multi-tester. So, mumurahin lang multi-tester natin mga sir. Hindi naman natin yan masyadong nagagamit. Bihirang-bihira. Ginagamit ko lang to kapag may hindi talaga pwede yung test lamp. Pero kung pwede yung test lamp lang tayo. So ipapakita ko sa inyo mga sir paano ko napatunayan na ECU yung problema. So ganito yan mga sir. Itong ating ignition coil mga sir, meron niyang steady na positive, standby na positive at negative. So, tatlo yan. Ayan. Positive ito. Ayan. Direkta yan sa ignition coil. Negative ito. So, ayan. Ignition switch. Galing sa ignition switch. Ito, positive. Ito yung negative. Ito yung papunta sa ignition coil mga sir. Ayan. At etong green na to mga sir, ito yung signal. Ito yung output ng ECU. So, yung output naman na binibigay ni ECU dito ay nanggagaling dito sa signal na binibigay naman ni crankshaft sensor. So, si crankshaft sensor ang magsasabi kay ECU kung kailan niya bibiglian ng supply etong sa ignition coil. So ito mga sir ay may mga steady rin na negative. Ang nangyayari dito mga sir, ito yung negative nito nagpuputol-putol depende kung kailan siya magbibigay ng signal si crankshaft sensor. So ipapakita ko sa inyo mga sir gamit yung ating test lamp. So yung paggamit ng test lamp mga sir, para dun sa mga baguhan, talagang maselan, hindi lahat ay pwedeng tusukan ng test light or test lamp. So dun naman sa mga bihasa na at alam nila na delikado yung test lamp, huwag kayong maglala mga sir, alam ko rin yan. So dito tayo, ipit natin sa positive. So hanap tayo ng positive dito mga sir. Ito positive ito. Galing sa brake switch or sa clutch, yung mga kanyang clutch switch. Ito ang clutch. Tayo ng positive. Ayun, meron. Ito yung sinasabi ko mga sir. Ito yung output ng ECU papunta dito sa ignition coil. Ito yung signal. So papakita ko sa inyo, ayun. Meron siyang steady na negative. Ito yung number 2 mga sir. Ayun. Meron din. So ito naman yung number 3 mga sir. Yung green. Ayan. Wala siya. So yun yung problema. Kaya hindi nag-i-spark yung ignition sa number 3. So dito mga sir, binalatan ko na rin para mas madali, mas sigurado ko na lumalapat yung ating test lamp. So ito yung sa number 1 mga sir.
Ayan yung white. So ayun, meron. Dito mga sir, ito yung number 2. So dumikit sa body itong ating negative. So ayan, ilagay natin dito sa save. So ito yung number 2 mga sir. Ayun. Oh, medyo mahirap kuhanin. Number 2 labas na. So dito sa galing sa ECU mga sir, ito yung output ng ECU papunta dun sa ignition coil. Ito yung number 3, wala. Ito yung number 2. So ayun, meron. Number 3, meron din. So kumpirmado mga sir, magpapalit tayo ng ECU or magpaparepair yung may-ari ng ECU. So hintayin lang natin mga sir kung ano magiging desisyon ng may-ari, kung papalitan or ipaparepair niya. So hindi naman tayo nagre-repair nito mga sir, masyado nang malalim ito at hayaan na natin sa kanila. So yun mga sir, so ayan mga sir, mula kay Sulit Garage mga sir, lagi tayong maniwala sa ating sarili, huwag tayong masyadong maniwala sa sabi-sabi. Yung sabi-sabi mga sir, minsan tama, minsan mali, pero alam mo sa sarili mo yan kung kailan tama, kailan mali. At ikaw rin ang magdidesisyon. Kung saan komportable mga sir, tuloy-tuloy lang. So hintayin na lang natin kung maging desisyon ng may-ari dun sa ECU. At ipapakita ko pala sa inyo mga sir na yung ginagawa ko ay hindi delikado, hindi makakasira ng ECU. So ipapakita ko sa inyo mga sir, ganun pa rin ang andar nito. Ayan, umandar. Ito pa rin yung problema, kahit ikabit natin walang reaksyon, bunutin natin walang reaksyon. So ito yung number 2 mga sir, papakita ko sa inyo pag binunot natin. Ayun, halos mamatay na. Isa pa. So ayun, number 3 mga sir. Ayun. So ayun pa rin yung problema mga sir, number 3. Tanggalin muna natin ito. So ayun pa rin yung problema mga sir, kahit tinusok-tusok natin ng test lamp nating lagari, wala namang masamang epekto sa ECU. At hanggang dito lang muna tayo mga sir, hintayin natin yung update ng may-ari. Magkita-kita tayo sa susunod mga sir. Maraming salamat.